Unahan na natin mga kababayan yung mga possible fake news na ipapalabas ng mga fake news peddlers. Kasi malamang mga kababayan, gamitin naman po ito na propaganda para takutin yung ating mga mamamayang Filipino. Bakit Mr. Maravillas? Ano ba yung balita? Ito po kasi yung balita. Nakaset na po yung 4-way joint naval drills dito sa West Philippine Sea. Gagawin po ito sa linggo, sa Sunday po. Ayan po mga kababayan yung balita dito. Marine exercise. Ito po, file photo to mga kababayan. Marine exercise, members of the Philippine Marine Corps, Marine Battalion Landing Team 10, conduct exercise Unasan 02-24 on Wednesday to safeguard Bataan Island, Batanes, and Calayan Island in Cagayan from potential external threats. File photo man lang po ito. Baka kasi gamitin na naman ito, mga kababayan, na propaganda at mag-post naman po ng kung ano-anong pananakot sa ating mga kababayan, mga mamamayang Filipino. At sasabihin, magkakagira na niya. Di ba? Gumagamit sila ng mga photos na fake, pati yung eroplano po ng Amerika. Piniki po yung Photoshop para gamitin na panakot sa ating mga mamamayan. Kasi yung narrative po nila, takutin yung ating mga mamamayang Filipino at pinapalagana po nila na magkakagira kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos naninindigan kasi sa agresyon ng China dito sa West Philippine Sea. So pinalalabas po ng mga minions dito ni Xi Jinping na gustong makipaggira ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parte po ito ng paganda natin sa defense ng possible aggression ng kung sinong bansa. Of course, siyempre, ang pinagandaan natin yung China. Alangan man hindi tayo maganda tulad ng ginawa ng previous administration. Natutulog lang po sila at tinayaan pa yung mga Chinese nationals po maging parte ng ating auxiliary brigade ng Coast Guard. Diba? Pinapasok mismo yung mga Chinese nationals po. Ganon ang mga hudas, yung ginawa po ng mga hudas during the previous administration. Ngayon, binabaliktad po tayo. So ito naka-schedule po sa Sunday. So sabi dito sa balita, Philippines to join US-Japan in Australia allies ahead of trilateral meet. Kasi po, may naka-schedule kasi na trilateral meeting sa Amerika na imbitar yung ating Pangulong Bongbong Marcos, and it will be on April 11. Ang kasama sa mag-uusap doon, yung Prime Minister ng Japan, si US President Joe Biden, at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang purpose nila para i-push back po yung agresyon na ginagawa ng China dito sa ating Exclusive Economic Zone, yung EEZ, kung saan po tayo may sovereign rights. While it is not part of our territory, may binibigay po sa atin na exclusive sovereign rights as decided po ng UNCLOS. Ito nga po yung EEZ natin dito sa West Philippine Sea. Gustong kamkamin po ng China na napakalayo yung distansya nila sa atin. More than 1,000 kilometers po sila. Yan po, tingnan ninyo yung China. Mga kababayan, 1,285 kilometers ang distansya nila dito sa ating Ayungin Shoal. Yung Ayungin po, 185 kilometers from Palawan. Di ba malinaw na malinaw po? Na tayo po ang rightful country na may karapatan sa lugar kasi sakop po ng ating EEZ, exclusive sa atin. Malinaw. Pag sinabing exclusive, tayo lang yung may karapatan na gumamit, mag-exploit
gumamit ng mga resources na nandiyan mga kababayan. Gusto pang kami ng China na more than 1,000 kilometers ang distansya sa lugar. Kaya wag kayong nagpapaniwala na tayo yung pinapalabas ng gugulo. Kayo yung pumunta rito, napakalayo ninyo sa amin. Tapos kami yung manggugulo sa lugar namin. May ganun talaga. You see? So itong gagawin po sa Sunday, huwag kayong mabahala. Parte ito ng tinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na response package. Legal, reasonable, proportionate. Kasi mali tayong bansa. At yung ating armed forces mga kababayan, hindi pa kasing lakas ng mga superpowers na bansa. Yung China po, isa ng military power, superpower. So we have to engage nations like America, in Japan, and Australia to match the power para may balance po at suplahin yung aggression. Pero hindi nangangahulugan na lulusob tayo, lulusubin natin yung China. Hindi ganun po. Pag sila nahulog. Pag sila po yung lumosob, nahulog yung cellphone. Pag sila po yung lumosob, di ganun. We have to defend. Ganun naman po. And that is, parte yon, inherent right natin. Karapatan natin dumipensa. Kaya nga bawat bansa may national defense. So, pinapalalim lang po natin yung military alliances to counter China's expanding influence dito po sa Asia-Pacific region. Ganon mga kababayan. So the Philippine military said the visit was aimed at strengthening military relations with partner nations. Earlier, the Department of Foreign Affairs disclosed the negotiations were ongoing. So sabi po ni Assistant Secretary Arvin De Leon, DFA's Office of Public Affairs and Cultural Diplomacy, I can confirm niya that negotiations are still ongoing, nothing more. So ito yung ipinanggagalaiti mga kababayan ng China. Kasi yung the days ng kanilang pagmamalabis, their aggression, pang-abuso dito sa atin, bullying, their days are numbered. Ganun pa, pinaabuso po ni Mau Diggs. Ngayon, tutuldukan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng alliances with Japan, America, Australia, India, and European countries. At ito po, mga kababayan, ay nangyayari ngayon. Yung mga paganda, ito po yung mga tamang aksyon. Joint patrols between the US, Japanese, and Philippine Coast Guard are expected to be announced during the summit of the diplomatic sources. One of the diplomatic sources told the AFP after joint drills were held for the first time last year. Meanwhile, talks between the Philippines and Japan for a defense pact that would allow countries to deploy troops on each other's territory were still ongoing. Manila has a similar agreement with Australia at saka yung Amerika. Ganon mga kababayan ang mga sitwasyon dito sa West Philippine Sea. So we have to salute the President sa kanyang matapang na paninindigan. So mapalad po tayo na mayroon tayong nailuklok na magaling na leader po na hindi po kayang paikutin ng sinuman tulad po ng China. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tirelessly working for the security ng ating bansa. So sabi po niya, the Philippines cannot ignore what is happening in the West Philippine Sea. Philippines will continue to work for the peace but has to respond to the actual situation niya dito sa West Philippine Sea. Ganon po mga kababayan. Pero yung focus ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang po dito sa agresyon ng China. Yung mga domestic problems po natin, tinututukan pa rin po niya. Tulad nito po, sabi rito sa balita, Marcos orders agencies fix NCR traffic congestion.
Ganun po yung napakatagal ng problema sa siksikan na trapiko sa Metro Manila. Inaayos na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, in a cabinet meeting on Wednesday, Marcos Jr. asked agencies to gather more data on easing Metro Manila traffic congestion while prioritizing workforce productivity. Kasi yan matindi yung ating trapiko dito sa ating bansa. Ito pa, PBBM creates Interagency Committee for Right-of-Way Activities for Philippine Railway Projects. Kita ninyo? Gusto niya maayos ang railway system, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kaya nga sabi ko sa inyo, noong panahon ng kanyang tatay, we have our Bicol Express actively, daily operating from Metro Manila to Legazpi City. Yung PNR po, nang mawala po yung matandang Marcos, kasi dinipose po, pinipol power, pati yung railway system po dito, naputol na rin yung operation. Nakabalik lang po ngayon. Nag-attempt yung mga sumunod na administrasyon after yung kanyang tatay. Wala po eh. Hindi nangyari. Ngayon lang po nagkaroon. Siguro mga 1 month ago, nagsimula yung operation. And it's daily from Manila to Legazpi. Nakabalik yung Bicol Express po. You see? So ito pinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-create ng Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa Philippine Railway projects sa ating bansa. So ang purpose niya is to study and devise an efficient and collaborative mechanism to streamline the process of land acquisition necessary for the implementation of all railway projects. Among the committee's powers and functions include coordinating the implementation of railway policies and projects, crafting and approving project-specific policies and programs, and identifying the appropriate services or programs concerning land acquisition. Other right-of-way activities such as livelihood, income restoration, and resettlement. Ayaw niyang ma-displace. May ma-displace na mga mamamayan sa mga dadaanan po ng railway system sa ating bansa. Kasi po, efficient po yung railway system. Mass transportation kasi po siya. At mabilis po siya. Sa mga bansa po, mga maunlad na bansa, magaganda po yung railway system po. Tulad po sa Kuala Lumpur, sa Singapore, sa Europe. So ganun po yung yung objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ma-upgrade yung ating transportation system, hindi yung railway system na bulok. Di ba? Diyan nga sa Metro Manila, yun nangyari po kasi yung sinimulan na LRT ng ating Apulacay, ngayon yung mga sumunod na administrasyon po, wala mang ganong proyekto sila. Yung panahon ni Panot, bumili ng mga coaches po, hindi nagkasya sa sa Riles. Ganon ka tindi. Hindi nagkasya sa Riles po yung mga biniling coaches po. Kumita lang sila po. May mga statement pa na pag hindi niya na natapos itong project na to, pasagasaan niya kami sa train. Ayun, hindi man po nagpasagasa, namatay na lang po, hindi man sinagasaan ang train. Di ba? Hindi man nagpasagasa sa train si Pano. Ito pa, PBBM designates parcels of land in Pasig City as Information Technology Park. Yan po, nag-issue siya ng proclamation number 512, creating and designating several parcels of land in Ogong, Pasig City as a Special Economic Zone Information Technology Park to be known as Arcovia City. Parang doon sa Amerika, mga kababayan, yung Silicon Valley, di ba?
So ganon kagaling yung ating Pangulong BBM. Focus siya po sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. Kahit nandyan po yung agresyon ng China, pero hindi po nadidifocus sa kanyang trabaho. Lahat ng sektor po ng ating lipunan sa agriculture, sa El Nino, tapos La Nina, mini-meeting niya yung mga cabinet secretaries para lahat ng problema ng ating bansa, pati nga yung sa peace process po, sa amnesty para sa mga rebels, tinututukan po ng ating Pangulong Bongbong. O ito yung sa El Nino. Government bolsters measures to tame upward pressures amid El Nino, La Nina challenges. Sabi po ng NEDA. Ito naman so sa yung sa amnesty program to communist rebels. PBBM orders implementation of amnesty program to communist rebels. Kahit po may labanan pa rin yung mga NPA at mga sundalo natin, Armed Forces intensifying efforts to dismantle remaining weakened NPA guerrilla fronts until end of the year. Ito yung sa meeting niya para sa NTF-ELCAC. Pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang implementasyon ng amnesty program, maging ang pag-activate sa mga tanggapan ng iba't ibang ahensya para sa mga proyekto ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nandun nga si Inday, Kahit pumunta siya doon sa, hindi siya pinipersonal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta siya doon sa rally ng grupo ni Pacquiao sa Liwasang Bonifacio, nananawagan para sa pagpatalsik sa kanya, patalsik sa ating Pangulong Bongbong. Pero tingnan ninyo, kasama pa rin siya doon sa in-invite sa cabinet meeting. Ganon kabuti ng puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pamilya ni Inday, ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong. Pati sa isyo kay Pacquiao, dinadamay. Di ba? O yan man lang po, mga kababayan, ang mga balita ngayon sa ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.